Lakers, ibang level na. Simula nang i-trade nila si D'Angelo Russell. Ngunit bago yan, pag-usapan muna natin ito. Dahil sa sunod-sunod na panalo ng Los Angeles Lakers, inaasahan pa rin na makakagawa ng trade si Rob Pelinka sa mga susunod na linggo. Ayon sa balita, posibleng gamitin si Gabe Vincent at Jared Vanderbilt upang makakuha ng bagong sentro. Isa sa main target ng team ay si Walker Kessler ng Utah Jazz. Kahit maraming big men ang available, si Kessler pa rin ang pinaka-priority dahil sa kanyang depensa at dahil bata pa siya, magagamit pa ito ng Lakers for the long run. Good news din ito para sa Lakers dahil mas cooperative ngayon ang front office ng Jazz. Hindi malabong makagawa sila ng trade anytime soon kung magiging successful ang negotiations. Base sa isang insider, ang trade talks ay umiikot sa pagkuha ng sentro kapalit nila Jalen Hood-Schifino, Christian Wood, isang first round pick at isang second round pick. Umangat ang performance ng Lakers simula nang gumawa sila ng trade noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nasa pang-apat na pwesto ang Lakers sa Western Conference standings na may record na 20 panalo at 14 na talo. Lumabas na ang husay ni Austin Reeves simula nang maging main point guard siya ng Lakers. Matagal na niyang gustong laruin ang posisyon na ito. Ang maganda kay Reeves ay hindi siya ball dominant, kaya hindi nagtatagal ang bola sa kanya. Hindi katulad ni D'Angelo Russell na kailangan ng bola para maging effective. Dahil dito, hindi naging compatible si Russell kay LeBron James na kadalasan ay nagdadala rin ng bola. Nang matrade si D'Lo, na-maximize ang potential ni Reeves bilang scorer, ball handler, playmaker at all-around player. Bukod dito, nag-improve din ang depensa ni Reeves at mahusay siyang off-the-ball player. Bagay na bagay siya kay LeBron sa court dahil hindi sila nag-aagawan sa pagdadala ng bola. Sa panalo ng Lakers laban sa Atlanta Hawks, lalo pang umangat ang team rankings nila. Their offensive rating is now 7th in the league at 115, defensive rating is 12th at 110, and net rating is 8th at almost 105%. Pagdating naman sa field goal percentage, pang-5 ang Lakers na may 47% at pang-4 sila sa free throws na may 80%. Sa depensa naman, nasa pangatlo ang Lakers sa buong liga sa paglimita sa 3-point shooting ng kalaban na may 32%. Napaka-solid talaga ng ipinapakita ng team ngayon kahit wala pa ang iba nilang role players. Ano ang masasabi niyo sa ipinapakita ng Lakers ngayon?